sa pag-dissolve ng sugar. Basta ta? Nang totoo ba na suki nyo si Mark Pingris? Kasi si Mark Pingris ay taga dito rin sa Puzolubio. At nagtitinda rin siya dati sa palengke kasi nanay niya ata nagtitinda ng prutas. Pag po magbabakasyon si Pingris dito, bibili ng impalate ko. Kasi gustong-gusto niya nung bata pa, talagang gusto na ng impalate. So, lalagyan na ni nanay ng gata. At asukar na, syempre, yung gata yun. Yung gata may asukal. So, parang... sinapit na. Yung sinapit. Panot siya. Panot siya ang magtamis. Yung ibang latik, binubuhos lang sa ibabaw. Hindi direktang nagluluto kasi yan, yung babad lang na malagkit, yan yung ginagawa namin. Ay, tapula Tapos dyan tapoy, kanyo di apoy na. Oh, parang bibingka. Nya nga kayo ngay lagi tatang. Ipil. Hanga mabalin uray nya nga kayo niya. May metro, ipil. Ang sikreto ng pantay nitong pagkaluto, kalkuladong gatong. Ang buong proseso, inaabot ng 5 oras. Ang pinakahirap na pagluto ng impalate kasi sobrang init. Pagkagatungan mo na yung nasa baba, pagpaluto na. Napapaso din siya minsan. Ang technique sa pagluluto ng impalate, hindi masyadong malakas ang apoy. Kung katamtaman lang, para gumanda yung lasa niya. Nya ngay matinated na dati nga panagbiag. Ay, mo tamadan ka, pagpapagpigyan ng binataya, pagitangkat ko, Nakaagad Pati siguro to nang na. Maraming bling-bling si Ma'am Nida Lahat yan katas ng impalate na. So ito na yung finished product. Ayun, ang ganda ng itsura. Ito na ang empalate ng Pamilya Manzano ng Puzolubio, Pangasinan. Biro mo yan, labor of love talaga yan. Kasi 4 na oras inaantay maluto. Empalate natin. Nanuot lahat ng lasa dun sa malagkit. Siyempre, pamatay dito yung latik niya na ilang oras na inaantay maging latik. Sinamahan ko rin si Nida sa kanyang pwesto sa palengke. Empalate! Kung saan niya itinitinda ang kanyang empalate. 2,000 pesos kada malaking bilao. 10 piso naman kung tingi. Gumatang kayo, Apaw. Para lahat busog, sagot ko na ang kanilang merienda. Empalate for all! Ang Pilipinas kasi is a rice country. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa atin, nag-exist na ang mga taniman ng palay dito sa atin because this was introduced by the Chinese. So since time immemorial, marunong gumawa at mga ninuno ng mga katanim. Sa dulong bayan naman ng Pangasinan, sa Balungaw, nagkalat din ang mga tindang kakanin sa kalsada na parang mga pasabit. Ang tawag dito, patupat. Pero hindi katulad ng patupat na aking nakagisna sa amin sa La Union. Dito, ang kanilang patupat, maliliit. At iba ang ginamit nilang pampatamis nito. Hindi galing sa tubo, kundi sa puno na uri o puli tawagin. Isa sa mga paborito kong gawin, mag-road trip, madiscover yung mga maliliit-liit na mga bayan-bayan natin. At natuwa ako kasi minsan nadaan ako dito sa Balungaw, sa Pangasinan. Nakita ko yung mga nakasabit na maliliit na patupat. Iba dun sa patupat na nakagisnan ko nung lumalaki ako. Ayun pala, may isa pa akong na-rediscover na yung ginagamit na katas para sa patupat dito sa Balungaw ay galing sa sako, yung katas ng buripang. Ito yung
puno ng buri o buli, kung tawagin nila, silag sa amin sa La Union. Ang kwento nito, pagka nagsimula na siyang mamunga, mamamatay na siya. Kaya bago siya tuluyang mamatay, ini-extract yung sap ng trunk. Yun yung ginagamit na panluto ng patupat o yung juice na iniinom. Pangalaan tayo ng DJ. Kasano yung nga uli na ya? Ang toka sa pag-akyat sa puno ng buri, kanad ka na may taas na 20 feet, si Marvin. Ang sabi ni Marvin, mas maganda raw pag umaga, mas makatas yung puno ng buri kaysa sa patanghali na. Minsan lang ako nakatikim nung juice ng buri o ng silag sa amin sa La Union, kung tawagin ng kabit. Nung maliit ako, kada puno raw ng buri, nakakakuha ng manunang dalawang ganitong container ng sap. Doon na ibusot pa tayo. Ito na alaman, Martin. Nakaano na halos, siguro mga kalahati na ano na yan, galon, no? Ada pang sip-sip mo? Ada ti alulot na. From the tree to the mouth. Kasi ito na yung katas na pinaghirapan ni Marvin. Sarap! Fresh na fresh. Para siyang buko juice na mas masarap, saka mas matamis. So dapat pag bumili ka nito, inumin mo agad maghapon kasi kinabukasan, suka na siya. Sinamahan ko si Edward sa paggawa ng patupat. Agar-aramid kami din kasi di ba basit kami doon. Kaya dadakal nga patupat niya. Diyan mo dati basit. Diyan dati rin yung hugasan ha. Ay hindi lang kasi didikit na siya sa kailangan talaga tuyo. So tuyo kasi hindi mo siya may ilalagay sa loob. Pagbasan siya. Kunin ba natin? Kasi nag-expand yung malagkit. So kailangan half. Half lang. Yes. Okay. So half na yata. Pwede na? Ayaw. Ayan. Sip-sip mo lang muna yung maliit. Parang bumalik yung kabataan ko. Pero nung maliliit kami, pag gumagawa ganito lola ko, excited kami kasi paborito namin yung patupat. Itatali mo siya, ganyan. Paikot. Para lang mag-lock. Inanat mo lang siya. Yes. Ay, Diyos ko, halatang akong gumawa nito, hindi maganda. Ay, naku, Sinat yung hindi ako papasa nito. Pagkatapos ilagay ang malagkit na bigas sa parang maliliit na bulsa na gawa sa dahon din ng buri. Oras na para ito. Isa na lang ako. Isa na lang ako. Mabalinan. Ang gamit nila, katas din ng buri na hindi kasi tamis ng tubo. Katulad ng karaniwang ginagamit sa patupat ng Ilocos. Mas mild, sugarcane, mas intense sa amoy pa lang. Ito na, manulit ang lang yung titay na. 50 po madam. So, 8 piraso nito, 50 ang benta ni Nana. Tikman na natin yung kinako namin ni Nanang na patupat. Kaya mamamot ang sampo. Mainit pa. Ang sampo. Hindi siya masyadong matamis. Mahal yung malapit nila. Kahit ang tapoy o rice wine ng mga taga-Cordillera, pati na rin ang mga Ilocano, bago pa tuluyang maging alak, may unang proseso kung saan ang galing. Lalagyan ng kung tawagin, bubod o apong. Ang bubol kasi, giniling na malagkit na hinahaluan naman ng luya at ipinipreserve or pinapatuyo sa sikat ng araw at ito yung mismo ginagamit bilang libandura or yes sa paggawa ng